Magandang araw po sa inyong lahat. Narito na po ang pinakalitis nating update sa maging lang ng panahon ngayong araw ng Lunes, ika-27 ng Hulyo taong 2026. Base nga po sa ating pinakalitis satellite image, ang bagyo nating monitor sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility na bagyong Quiapo ay huling namatan po yan sa layong 1,000 km hilagang kanluran ng extreme northern Luzon, kung saan nga po taglay pa rin po nito ang lakas na hangin na maabot sa 95 km per hour near the center, samantalang may pagbugso naman po ito na maabot sa 160 km per hour. Habang kumikilos nga po ito pahilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Nakasalukuyan nga po ito ay nasa China na nga po ito at malayo na sa ating kalupaan. Ngunit patuloy pa rin po nito pinapalakas ang hanging habagat at nagmumula naman dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Dulot nga rin po ng maulap na papuri na sinasamahan po yan mga kalat-kalat ng mga pag-ulan. Samantala, ang monitor natin sa may silangang bahagi ng ating bansa ng panibagong low pressure area at bagyo. Ang low pressure area nating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa ay tuluyan ng nalusaw. Ang tropical depression na ating monitor sa may silangang bahagi ng ating bansa na kasunod nitong low pressure area ay tuluyan ng lumakas. Kung saan nga po taglay na nga po nito ang lakas na hangin na maabot sa 110 km per hour under the center, samantalang may pagbugso ng pito na maabot sa 160 km per hour. Ibang kumikilos pakanluran, hilagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. Kung saan nga po isa na nga po itong typhoon category. Mabilis nga po ang kanyang pag-intensify or paglakas dahil nga po sa environment ng ating temperatura sa atmosphere ay mas mabilis nga po itong lumakas. At kung sakali nga pong ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at ganap pa rin na bagyo, ay bibigyan po natin ito sa local name na bagyong Luis. Nabase nga po sa ating climatological track sa buwan ng July, meron po tayong mga inasahan na ikilos pakilagang kanluran na posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. At bagya nga lang pong lalapit dito sa ating bansa. Kumikilos pakilagang kanluran at posibleng dumaan dito sa may Taiwan o kaya naman patungo dito sa may Japan. Samantalang pangalawa po nating senaryo ay mayroon po tayong inaasahan na posibleng pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility at kikilos pahilagang kanluran na kung saan posibleng dumaan dito sa may hilagang Luzon. Ang ating po yung senaryo. At pangatlong senaryo po natin, kumikilos nga po dito sa may area ng Visayas patungo dito sa may area ng Masbate, Romblon at Oriental Mindoro patungong Batangas. Yan po yung pangatlong senaryo, na kung saan kapag may nabubuo po tayong bagyo dito sa may silangang bahagi ng ating bansa at pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility ay dumadaan nga po dito sa ating bansa. Kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated lamang po tayo sa mga panibago namin ulat na aming lalabas. Upul nga po dito sa sama ng panahon na nabuo dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Na inasahan nga po natin habang ito ay nasa may silangang bahagi ng ating bansa ay papalakasin nga po nito ang hanging habagat na nagmumula naman dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa. Isang inasahan nga po natin na magpapalon din dito sa may area ng Palawan, Antique, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Occidental, Negros Oriental, Zamboanga Peninsula, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Sorsogon, Autonomous Region in Muslim Mindanao, including Oriental Mindoro at Occidental Mindoro, habang ito ay nasa may silangang bahagi ng southern portion ng Luzon. At para naman sa maging lagi ng panahon ngayong araw dito sa Luzon, asahan pa rin po natin makakaranas pa rin po ng maulap na papuri na sinasamahan po yung mga kalat-kalat ng mga pagulan, especially dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Sa lugar po yan ng Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Tarlac, Zambales, Bataan, Cavite, Metro Manila at Batangas. Nadulot nga po yan ng hanging habagat na patuloy pa rin na pinapalakas ng bagyong Quiapo. At siyang magdudulot nga po yan ng maulap na papuri na sinasamahan po yan ng mga kalat-kalat na mga pag-ulan, especially pagsapit ng hapon at gabi. Kaya naman maging alerto lang po tayo at maging updated lamang po tayo sa mga panibago namin ulat na namin lalabas. Samantalang sa malalawing bahagi ng Luzon, dito sa area ng Batanes, Babuyan Group of Islands, Cagayan Valley Region, Isabela, Quirino, Aurora, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Albay, Catanduanes, Sorsogon at Masbate, Marinduque, Romblon. Inasan nga po natin makakaranas ng improving weather, makakaranas ng maliwalas na panahon, ngunit bagyang makakaranas din ng maulap na paporin
At maging alerto lang po tayo sa mga localized thunderstorm pagsapit ng hapon at gabi kasi ang nagdudulot nga po yan ng maulap na paporin at sinasama po ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan. Para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Legazpi, 23 hanggang 33 degrees Celsius, 23 hanggang 33 degrees Celsius, Tuguegarao 25 hanggang 36 degrees Celsius, Lawag 26 hanggang 32 degrees Celsius, Baguio 18 hanggang 24 degrees Celsius, Metro Manila 26 hanggang 32 degrees Celsius, Tagaytay 23 hanggang 29 degrees Celsius ang ating inasahan na agwat ng temperatura. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa may Palawan, Visayas and Mindanao. So kasalukuyan nga po dito sa may Palawan, inasahan pa rin po natin patuloy pa rin makaranas ng maulap na paporin na sinasamahan po yan mga kalat-kalat ng mga paulan. Naepekto nga rin po ng hangin habagat at pinapalakas pa nga rin po ng bagyong Quiapo. Para naman sa magiging agwat ng temperatura dito sa may Puerto Princesa 24 hanggang 32 degrees Celsius, Calayan Islands 25 hanggang 30 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Visayas, inasan nga po natin makaranas pa rin ng mga ulap na paporin sa may kanlurang bahagi ng Visayas. Sa lugar po yan ng Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Antique, Negros Occidental, Negros Oriental, Siquijor ay makakaranas pa rin po ng bagyang maulap na paporin. Kung minsan sinasamahan po yan ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan. Kaya naman maging alerto lang po tayo sa mga banta na biglaang buhos ng mga pag-ulan. Especially po yan pagsapit ng hapon at gabi. Samantalang sa manalabing bahagi ng Visayas, sa lugar ng Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Leyte, Biliran, Bohol ay makakaranas ng maaliwalas na panahon kung saan improving weather po ang ating inasahan. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, maging alerto po tayo. Maging alerto lang po tayo sa mga banta pa rin ng mga biglaang buhos na pag-ulan. Dulot nga po yan ng mga localized thunderstorm. Para naman sa magiging agwat ang temperatura dito sa may Tacloban 26 hanggang 32 degrees Celsius, Iloilo 26 hanggang 32 degrees Celsius, Cebu 26 hanggang 32 degrees Celsius. At para naman sa magiging lagay ng panahon dito sa may Mindanao, nasan nga po natin makakaranas nga po ng improving weather ang halos buong bahagi ng Mindanao ngayong umaga hanggang mamayang tanghali. Ngunit pagsapit ng hapon at gabi, maging alerto pa rin po tayo sa mga biglaang buhos na mga pag-ulan, especially dito sa may Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga Peninsula, Sorsogon, Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nadulot nga po yan ng epekto ng mga localized thunderstorm kasi nagdulot ng mga ulap na paporin na sinasamahan po yan ng mga kalat-kalat ng mga pag-ulan. Kaya naman maging alerto lang po tayo sa mga banta pa rin ng buhos ng mga pag-ulan. Kaya naman kung kayo ay lalabas ng inyong tanan, ugulayin pa rin po magdala lamang ng parangan lamang sa mga biglaang buhos ng mga pag-ulan tulad ng payong o kaya namang kaputi. At para naman sa maging lagay ng panahon dito sa ating karagatan, sa kasalukuyan nga po wala po tayong nakataas na kilawat sa kahit anong baybayin ng ating bansa kung saan slight to moderate ang ating mga pag-alon nating inasahan. Ngunit maging alerto pa rin po tayo sa mga banta pa rin ng mga pagtaas ng alon dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon kung saan dulot nga po yan ng hangin habagat at ng bagyo na pinapalakas nga po nitong bagyong Quiapo. Ang hangin habagat na siya nagdudulot nga po yan ng mga localized thunderstorm. Samantala kapansin-pansin nga po ang paglakas ng alon dito sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility sa may silangang bahagi ng ating bansa. Nadulot nga po yan ng panibagong bagyo kung saan typhoon category na nga po ito na may lakas na hangin na umabot sa 110 km per hour malapit sa sentro, samantalang may pagbugso ito na umabot sa 160 km per hour habang kumikilos pa lagang kanluran sa bilis na 10 km per hour. Ay nasan nga po natin sa mga senaryo po natin, maging alerto lang po tayo sa posibleng pagdaan or paglapit dito sa ating bansa kung saan base nga po sa ating climatological track may dumadaan nga po dito sa may silangang bahagi ng Visayas patungo dito sa may southern portion ng Luzon at mayroon din tayong senaryo na posibleng dumaan dito sa may Central Luzon patungo dito sa may area ng Aurora, Quirino, Benguet, papuntang La Union bago tuloy makalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. Yan po yung pinakasenaryo po natin. Base nga po yan sa ating pinaka-climatological track sa buwan ng July. At yan nga po ang pinakalitis nating update sa magilagay ng panahon yung araw ng Lunes, 27 ng Hulyo taong 2026. Maraming salamat sa inyong lahat at kung bago pa lamang kayo sa aming YouTube channel, huwag kaligtang mag-subscribe para ma-notify po kayo sa mga panibago namin ulit pa na namin lalabas o nga po dito sa sama ng panahon. Hindi po ulit sa may silangang bahagi ng ating bansa kung saan kasunod nga po nitong bagyong Quiapo na panibagong bagyo kung saan kung ito ay pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility ay bibigyan po natin ito sa lokalin na bagyong Luis. Maraming salamat at ingat po tayong lahat and God bless us all.